Ito po ang magiging balita natin ngayon, araw na ito. PRRD, papatayin. Nako, may nakuhang intel. Planong yariin si PRRD. Nako, talagang bastusan na po. Talagang mga demonyo itong mga ito. Pangalawa, BBM, nagtatago kasama si Ko. Oh, pambihira. Ha? BBM, nagtatago na. Nakikita nyo pa ba si BBM? Wala na. Wala na. Nagsubi-subi na. Pangatlo, Marcos, siya pa rin. Nagtatago sa palda ng babae. Iyon. Typical of a Marcos. Di umano. Okay? Yan po ang ating magiging topic ngayon. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic. Pero bago yan, ako muli nagpapaalala, huwag po niyong kalimutan, mag-like po. I-like niyo po itong video na ito. And doon sa mga hindi pa po subscribers, sige na, pakicheck nyo lang po. Pa-konting lambing, pakicheck nyo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, subscribe. Click the subscribe button. Okay? Dito sa channel ni Coach Oli. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, ito unahin po muna natin ito bago yung na-intercept na planong pagpatay kay PRRD. Mamaya po yan, pero dito muna tayo. Ito. Natakot si Sandro. May ataking ginawa sa Congress. Natakot si Sandro. Nagtago sa palda ng babae. Ayan. Panoorin po ninyo. Panoorin natin. Yun kakatapos lang ng DOJ hearing. Yan, si Kiko Barsaga po yung nagsasalita. Kakatapos ng DOJ hearing. Tapang talaga. Kiko Barsaga, tapang mo talaga. Nagbibideo pa. Yang nakapula si Garin. Sandro Marcos. Ayun, si Sandro. Dami natin. Maliit palang tao talaga to. Ano kaya height na ito si Sandro? Parang si Parang si Charis lang eh. Sige. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Oy, asartalo! Teka muna, kamusta yung kaso ng tito mo? Pero kita nyo, may epal. Garin epal. Kaso ni Tito Romualdez mo? Ay, siya ba pumasok? Tagapagligtas ng Marcos. Garin. Ang dami, no? Ang daming aso. Di ba? Kalat na kalat ang bihira. Alam mo, presidente tatay niyan. Congressman din yan. Lalaki yan. Tuli yan. Tuli. Hindi naman siguro supot yan si Sandro. Tuli naman yan. Hindi mo na kailangan ano ba, syota ka niyan? Nag-a-apply kang syota? May asawa ka ba? Palagay ko si Sandro may asawa to. May girlfriend. Pero palagay ko masyado ka ng matanda para kay Sandro. Paltong sigarin, umarang agad eh. Yung ano pala. Umiwas. Tingnan nyo, umiwas si Kiko Barsaga. Umiwas di ba? At tingnan nyo gagawin ni Garin. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan, boss. Basto. Nagalit na si Rep Garin. Yun Nagalit na si Garin. Ano kung si Garin ay aso o tuta? Ano mas magandang itawag kay Garin? Aso o tuta? Ito si Garin eh. Nako. Siguro naman hindi mo na Sandro, hindi mo na siguro papatulan to si Garin. Parang nag-a-apply na siyota eh. Kitang-kita naman, humarang, ulitin natin Noon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Nag-uusap eh. Huwag bastos ka, oy. Bastos ka, animal. Di ba? Nakakita na kayo ng ganyan, nag-uusap. Biglang aharang. Talaga tong babae na to, bastos. Ang pangit sa babae ng bastos. Umiwas na. Ayaw sumagot. Ayaw. Ayaw na. Umiwas na. Pumasok pa. Talaga naman. Ang daming gagaling talaga ng mga attack dog ni Tambi, no? Ano namang masama? Garin, kinakamusta lang naman yung kaso. Totoo namang talagang sangkot ito si Tambi. Diba? Ano namang masama kung kamustahin? Ewan ko ba sa nangyayari sa ating bansa, bakit nagkaaganito? Pero alam mo,
May kasabihan, like father, like son. Tingnan mo yung tatay, 'di ba? Tago ng tago, ngayon di makita. Ang sabi nga kasama ni Saldico, di umano. Ng tago, baka nanonood ng concert o F1. Oh, 'di ba? Hindi nga makasagot yung si ano, duwag yun. Weak, sabi nga ni PRRD, weak yan si Bongbong. Oh, nakatago sa palda ni Lisa. Kung hindi sa palda ni Lisa nakatago, sa sa palda ni Claire. Oh, eto naman si ano, si si Charis, ay si Charis. Ano pangalan nito? Si Sandro. Tumago naman kay kay Garin. Pwede mo naman sabi, "Oy, alis ka diyan, wag kang epal. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko, lalaki ako." Eh, hinayaan lang niya eh. Oh. Oh, hinayaan lang niya na yung babae ang kumontrol ng sitwasyon. Hindi ganyan ng lalaki. Oy, hindi ganyan. Dapat yung lalaki ang kumokontrol ng sitwasyon. Nako. Talagang bakla. Hindi, ako nagtatanong lang, Sandro, ikaw ba ay bakla? Wala naman masama kung bakla kasi sabi nga ni Sir Jack, may guding at may bading. So walang masama kung bakla. Basta guding ka, hindi ka bading. Kasi gawain niya ng bakla. At the same time, talagang, or nagtatago ka lang sa palda talaga ng babae. Ay, kayo na ang sumagot. Pero ito naman huwag ka namang magalit, no? Huwag kang magalit kay Kiko dahil nagtatanong lang naman. Pero alam nyo, seriously, bilib ako sa tapang nitong si Kiko Barsaga. I may disagree with some of his antics, no? Pero pagdating sa tapang, buo ang loob. Yan ang mga kailangan natin, buo ang loob. Sa panahon ngayon, lalo't politiko ka, bibihira ang kayang umatake kay Tambi. Pansin nyo ba? Sa Senado, hawak sa liig, di ba? Ang dami sa Senado, bakla, duwag. Hawak sa liig ni Tambi. Sa Kongreso, puro bading. Hindi man lahat, marami. Kasi diyan, bilang politiko, bilang pulis, sundalo, huwag na huwag mong kakantiin si Tambi. May kalalagyan ka. Huwag na huwag mong kakantiin si Bongbong. May kalalagyan ka. Pero itong mama na ito, hindi yan. Mukha lang mama pero hindi siya. Si Kiko Barsaga, buo ang loob. Talagang sinalubong niya. Talagang alam natin maraming consequences to. In the near future, babalikan to si Kiko Barsaga. Alam na natin yung style nila eh. Even nga si si Revilla binabalikan ngayon, di ba? Kaya alam naman natin ang hindi sumuporta yung mga kaanak niya doon sa di ba? Ngayon binabalikan yung mga tumanggi sa impeachment. Like sila Jinggoy, sila Villanueva. Alam mo na, atake ng ganun. Ito, babalikan to si Kiko Barsaga. Kaya, knowing all those situations, yung lahat ng atake na yon, still tinutuloy niya. Kasi merong iba, binabanatan si Tambi, hindi naman kayang banatan si Bongbong. Di ba? Marami dyan. Ang tatapang, nakabaril pa yung iba, komunista. Pero siya, parehas. Yung iba naman, nababanatan si Bongbong, hindi kayang banatan si Tambi. Yung iba naman, si Tambi nababanatan, hindi kayang banatan si Bongbong. Diba? Kahit vlogger may ganyan, kaya malalaman mo agad kung sino nasa payroll ni Tambi o ni Bongbong eh. Diba? Oo, may iba nga DDS pa. But anyway, eto parehas. Kasi parehas may kasala yan eh. Pwede ba? Sabi nga ni Cayetano, pwede ba namang si Saldico lang? Siyempre, merong kapangyarihan na mag-insert. Sino may kapangyarihan mag-insert? Di si Tambi. Sino may kapangyarihan para pirmahan yun? Di si Bongbong. So parehas sabit yan. Pero tingnan nyo si Kiko, buo ang loob. Yan po ang kailangan nating politiko ngayon. Napaka-importante sa panahon ngayon. This is where suportahan natin. This is very important. Yung politikong tatayo
na kayang bakbakan si Tambi at saka si Bongbong. Yung hindi nahahawakan sa leeg gaya ng mga tuta sa Senado, napaka-importante sa atin yan. Kasi ang laki po ng sinasakripisyo niyan. Kaya ayos ka, Saldi. O, ito po next. Mali yung nasabi ko. Hindi pala si ayos ka Saldi, ayos ka Kiko. Oh, kanina yung isa nagtatago sa palda, si Sandro nagtatago sa palda ng babae. Ito isa pa to. Oh, magkakamag-anak yan, mga nagtatago sa palda ng babae. Oh, next. Busy po ang Pangulo sa mga private meeting sa palasyo at sa susunod po hanggang Sabado ay marami po siyang gagawin pong paglabas at Ano sabi natin? Pagkatapos ng SONA, tatago na yan si Bongbong. Juts na. Duts. Di umano. Yan yung sinasabi, di ba? Oh, hindi, Claire, tanong lang to. Huwag ka magagalit, ha? Huwag ka magagalit lang. Kami tayo nagtatanong lang. Nawawala ba si Bongbong dahil nagpapababa ng tama? Diretsahin na natin. Baka may tinitake na antibiotic o nasobrahan sa multivitamins. Tanong lang naman. Nagpapababa ng tama ng amats, ng pagkabangag, nagtatago hanggat maging sober ulit. Nakatago, syempre, parang ano yan eh. Ano man tawag dun sa mga nag-hibernate, mga animal, nakatago pag winter. O ito naman, nakatago pag nagpapababa ng tama. Nagtatanong lang. Kasi alam mo, parang unusual di ba? Dumadaan tayo sa gitna ng unos. Nagkagulo-gulo na nga dyan sa Luneta. Nagporma-porma si ganyan-ganyan. Natakot din si John Vic, di ba? Pero alam ko na inggit to si John Vic. Dapat kung andyan si Tory yung gumaganong ganyan sa Luneta. Ay sa dyan sa Mindiola. Pero anyway, napaka-unusual na biglang nawawala ang presidente sa ganitong sitwasyon. Ngayon siya dapat kailangan. So, bangag ba? Bangag, baka nakatira ng antibiotic. Baka may sakit kasi. Oo, tumira ng antibiotic, so pahipahinga muna. Tanong lang yun, ha? Kasi yun ang sinasabi ng tao, ay, nawawala na si Bongbong. Ha? Nagpapababa ng tama. Yung iba naman, sinasabi, naku, nawawala si Bongbong, tumago na naman. Baka kasama na si Saldi ko. Nanonood ng concert, 'di ba? Nanonood ng F1 or nagsusubi. Hindi ko alam. Sabi ko hindi naman siguro. Wala po, mapakalinis niyan si Bongbong. Hindi walang kasalanan sa flood control projects yan. Walang kinita yan. Hindi naambagan. So ano ba siya pupunta sa ibang bansa para magsubi ng pera tapos yung offshore accounts niya, pondohan niya doon? Hindi naman siguro. Hindi magagawa ni Bongbong niya. Napakalinis niyan si Bongbong. Yun ang sabi ko. Hindi ko, sabi nila. Nasa ibang bansa na yan. May private jet yan. Nagsusubi-subi na yan. Posible, baka para kung sakaling magkaroon ng gulo at talagang mauwi sa Hawaii na naman, gaya nung dati sa kanyang tatay, nakatago na siya. Nadala na yan. But, pag tinignan mo talaga, hindi gawain ng matinong presidente. Kung kailan may ganitong gulo, saan nakatago? Dapat ngayon siya aktibo. 'Di ba? Yan ang presidente. Ngayon ka dapat. Ngayon ka kailangan. Hindi namin kailangan ng optics nyo. Hindi namin kailangan si Claire. Hindi namin kailangan makita si Claire. Hindi namin makita yung mga announcement nyo. Kailangan ka namin makita. Marcos, Bongbong, ano bang gagawin mo?
nakatago ka na naman diyan sa palda ni Claire. Pero kung magtatago ka lang din sa palda ng babae, sana pumili ka na ng maayos-ayos, ng ma ng naman may ano, may pambira ka naman 'no. Yung may talino ba? Yung kasi hindi po lahat ng abogado ako, I mean, meron kasi mga matatalinong abogado talaga, eh. Si Claire ako, sa tingin ko ang level nitong si Claire, angat lang 'to ng mga 3 paligo kay Gadon. Ganitong klaseng abogado 'to. Paganon-ganon din, eh. Kung hanap ka ng iba. Ako magtatago ka lang sa palda ng babae. At magkakaroon po siya ng mga events. So, tignan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Naku, magkakaroon ng events. Ano activities? May interview na naman siya. Solo interview sa Channel 2, Channel 5. Hindi na naman siya haharap sa press. Bakla. Bading. Or magluluto na naman siya ng pakbit. Yung gawaing tinatakbuhan ng problema. That is so you, Bongbong Marcos. Lagi kang tumatakbo sa problema. Asa ka sa babae. Is there any form of threat against the president, which is why he had to stay away Baka threat ng overdose. Anong threat pinagsasabi mo? Walang threat. Paanong threat? Pinagtatanggol siya ng mga komunista. Yung mga nanggulo komunista, membro ng akbayan. Sabi teacher party list. Naku, may isa pa dyan, si Castro, di ba? Convicted child abuser. Gabriela, ang babata pa nung iba. Ang aga nyo mag-recruiting. Ang aga no. Naku, ako, kung if given a chance, ayoko na talagang pag-aaralin mga anak ko, delikado. I-homeschool ko na lang. Effective yun. No, naku. But anyway, punta tayo dito. Delikado. Grabe recruitment. Lalo't pagka babae yung anak ninyo, ma-recruit ng mga komunista, patay na. Or ma-recruit ng mga kalalakihan, dali na. Tapos na. Ay nako. from public engagements in the last 3-4 days? Wala po. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Of course, maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Sa ngayon, Sarap mo kagatin. Kagatin mo yung Crooks. Si Bongbong ang nakatago. Nabanggit mo na naman. Tomboy ka ba? Ngayon naman tomboy. Parang tomboy ito eh. Wala nang nabanggit. I mean, hindi ako galit sa bakla at sa tomboy. Kaya lang, alam mo, napaka-unusual na isang babae. Lahat na lang si Claire, si Sara na lang si Sara. Si Bongbong kina-question, nagtatago sa lungga. Si Sara na naman ang may kasalanan, animal na mga tao sa Pilipinas. Wala talagang pag-asa umasenso itong bansa na to. All our politicians, all of them is about Sara. Sara. Siguro napapaniginipan na nila yung si Sara. Lahat eh. Mga senador, pinagtatanggol si Tambi because of Sara. Komunista, NPA, Sara nasa utak. Dilaw, Sara nasa utak. Pula, Sara nasa utak. Pink, Sara nasa utak. Mga sira kayo. Sarap ang nako. Grabe yung insecurities, no? Grabe. Ito naman si Sara kasi. Kababaing tao, pinakain mo ng tae. Yung mga dilawan. Pambira ka, Sinukan na nila yung Marcos, kinakain tuloy nila ulit ngayon. Di ba? Huwag ganun, BP Sara, kababae mong tao, nagpapakain ka ng tae. Bawas-bawasan mo kasi yung lakas mo. Masyado mong ginalingan. Bawasan mong konti.
Di totoo yan eh. Alam mo yung nangyayari sa, eto real life lesson. Yung nangyayari kay Sarah, nangyayari po yan sa trabaho. Di ba pag ikaw yung maganda ang ginagawa, maganda performance mo, daming kaaway. Tama o tamang-tama. Hindi lang sa ano yan, hindi lang sa trabaho. Even sa school. Oh, pag ikaw yung maraming medal, ikaw yung nananalo, di ba? Oh, pati parents nakikisali, "Uy, wag niyong gagawin 'yan Kaya ayoko nung magsali-sali diyan sa PTA, pati PTA pinupulitika. Pagka magaling yung anak mo, pag magaling yung ano mo, maraming medal, pinupulitika. Oo, 'di ba? Kaya nga yung mga matatalino, yung mga kumukuha ng malalakas na grades, nababash, 'di ba? Oh, mahirap. Eto, salamin 'tong politika natin, salamin. Sarah, payo ko sa'yo, wag mong galingan masyado, bawasan mo konti. Yun po ay wala pong direct threat na nakikita at nararamdaman ng Pangulo at ang gobyerno at nagkataon lamang po siguro na wala pong activities pero tingnan po natin at bibigyan po namin ng ang media advisory kapag ka po maaari na po kayong sumama sa Ayan, pustahan. Matagal na naman. Kasi sinabi na ni Claire yan Hindi, magkakaroon ng interview si si Bongbong. Hindi naman nangyari, di ba? No, kasi hinahanap ng press si Bongbong. Naalala nyo, blinag ko dito. Hinahanap ng press si Bongbong. O yung ganyan, yung press con. Yung ganyan ginagawa mo, sagutan. Hindi, nagpa-interview solo. Controlled environment. Ganyan kabakla, ganyan kaduwag si Bongbong. Duwag yon. Takot sa press yun. Ba't ka pa nagpresidente kung tatago ka lang sa palda? Diba? Eto na naman siya, tingnan natin. Baka ganyan. Hindi yun. Narinig na namin sa iyo ang Claire, sinungaling ka, isa ka pang babaeng sinungaling. Hindi na matutuloy yun. Tatago na ng matagal yun, nalakas na naman. Siyempre, maraming problema. Baka uminom ng tapos na overdose. Baka uminom ng pampatulog. 'Di ba? Kasi pag stress ka, 'di ba? No, may mga kaibigan akong ganyan O pag nai-stress, umiinom ng pampatulog. Oh, para kalmado. Oo. Oh, 'di ba ganyan? Ay ako po hindi ko ginagawa 'yun Promise ko, hindi ako nagte-take ng kahit sleeping pills. Never. Oo, may may payapa naman tayo God is our peace. Ayan. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin tangkang patayin si PRRD. Hindi na paaabutin si PRRD nitong mga animal na to sa Pasko. Pagdasal na lang natin. Pasok. Sa pahayag, nakatanggap daw si VP Duterte ng impormasyong binisita ng mga kawani ng embahada si Digong at in-interview. Git ng bise, inabuso nito ang patakaran tungkol sa pagbisita sa isang nakadetain. Nalalagay raw sa panganib si dating Pangulong Duterte sa pagpayag ng ICC na mabisita siya ng anyay mga dumakip sa kanya. Kita mo, ito lantaran to. Papatayin nyo si PRRD talaga. Nagkuntsabahan pa yung Pilipinas at saka ICC. Ang ICC, ikaw ang korte. Dapat ikaw ang tumatayong arbiter. Dapat ikaw nasa gitna. Bias din kayo Bakit nyo pinayagan dalawin nang walang abiso ng pamilya or ng abogado? Yan na ba yung sinasabi ni Eric? Ni Erwin Tulfo? Ni Boying? Bending Dalo? Ganyan na tayo, lakasan na lang tayo. Wala nang batas-batas. Wala nang abogado. Wala nang due process. Bastusan na, babuyan na. Bakit kayo kumuntsaba sa Pilipinas, ICC? Kayo naman Pilipinas. Baboy din kayo talaga. Binababoy nyo ang batas ng Pilipinas. Binababoy nyo ang batas. Hindi na kayo makatao. Kung ano mangyari kay PRRD, sagot nyo yan, maniwala kayo. Sasagutin nyo yan sa taong bayan. Ito talaga
para sa akin, tangkang pagpatay yan kay PRRD. Ayaw na talaga nilang paabutin ng Pasko si PRRD. Kasi habang lumalapit sa 2028, tandaan nyo to, sasabihin ko, hanggat lumalapit tayo sa 2028, dadami pa ang Kiko Barsaga. Dadami ang Tiangco. Dadaming mga politiko na babaliktad at ipagtatanggol ang katotohanan. Because 2028, they know BP Sara will sit surely as president. At habang tumatagal, mas maraming tumatapang dahil nakikita nila si Bongbong Marcos wala talagang planong ayusin itong naganap na pagnanakaw sa bansa. Takipan ng takipan eh. Pinaikot-ikot tayo ng Senado. Alam nyo bang nangyari? Ha? Lahat na lang nabanggit. Pero si Bongbong at saka si Tambi, wala. Hindi pinag-uusapan. Ganyang katuta yung mga senador na yan. Hindi man lahat, pero alam nyo kung sino ang mga tuta sa Senado. Okay lang dyan sa Congress eh. Matagal na nating alam tuta yung mga yan. Dahil nakikinabang sila. Pero yung sa Senado, tuta na tuta kayo, naturingan pa namang dating pulis. Ginagawa ninyong noontime show ang Pilipinas. Tingnan mo yung papatayin nyo si PRRD. Di, totoo to ha. Kasi isipin mo, ikaw, halimbawa, ginawang ka ng krimen at injustice, pinakulong ka ng isang tao na alam mo wala kang ginawang masama. Tapos pupuntahan ka doon sa kulungan. Kung kayo malakas-lakas, mapipilipit nyo liig nun eh. Mapapatay nyo, madadagdagan pa kaso nyo. Di ba? Pero si PRRD mahina na eh. So hindi na makaka-react yun. Ang reaction lang nun sa loob sa puso. Talagang papatayin siya eh. Very stressful yan. Ha? Kaya nga yan ang lagi naming sinasabi na kami magkapatid doon sa aming tatay eh. Na, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na. Stressful lang yan eh. Mag-travel ka na lang. Diba? Bakit ka pa magpapaka-stress? Kasi pagka may edad ka na, ha? Bukod sa pagkain ng taba, healthy pa yan. Ay, totoo yan. Ang number 1 kaaway ng matanda, stress. Tapos gaganunin nyo. Dadalawin ka nang nagpakulong sa'yo. Ang baboy talaga ng gobyernong ito. Ang baboy. Tapos sasabihin nyo, ICC, dapat sa ICC tayo para patas. Bulok din kayo, ICC. May abogado, hindi kayo nagpaalam. May pamilya. Yung iba nga, yung mga secondary family nga ni PRRD, hindi makapasok eh. Tapos yung nagpakulong, papapasukin nyo. Grabe ka baboy nyo. Marcos, yung gobyerno mo, baboy ha. Hindi rin daw nito hiningi ang permiso ng mga kamag-anak ng dating Pangulo. Kung magpapatuloy ang ani ay mapanglinlang na welfare check, dapat daw sagutin ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas sakaling may mangyari man sa dating Pangulo. Dapat talaga sagutin nila, pero ayaw na nating dumating doon, BP Sara. Tigilan na nila yung katarantaduhan nilang yan. Hindi po pwedeng mababalik ba nila buhay ni PRRD? Diba? Kahit 4 na Marcos pa, hindi mo nyo kayang palitan. Yung kunwari sabihin, sige, pag may nangyari kay PRRD, papalit namin si Saldico, si Bongbong, si Sandro, tsaka si Tambi. Hindi rin. Unfair. Magnanakaw yung mga yun eh. Ito, galit sa droga eh. Eh yung iba nga doon, bangag pa raw eh. Di umano. Hindi na mapapalitan yung buhay ni PRRD. Di ba? Sa katunayan, pag andyan si PRRD sa Pilipinas, maayos ang Pilipinas. Oh. Eh yung 4 na yan, andyan dyan. Salot yan eh.
So walang kapalit. Huwag na nating paabutin doon. Ayusin nyo na. Itong gobyerno natin, bastos din. Instead na nag-a-apologize kayo sa pamilya, kayo, pare-parehas kayo. Itong gobyerno na natin na ICC, imbis na nag-apologize kayo sa pamilyang Duterte at nag-apologize kayo sa Pilipinas sa ginawa nyong yan, gina-justify nyo pa, nagpapalusot pa kayo. Lagi ko sinasabi itong gobyernong to, walang ayos na matatanggap tayo dito. Dahil lahat ng mali nila, hindi nila tinatanggap. Yung sa baha, hindi nila tinatanggap. Anong sigaw ng dilaw? Huwag umalis si Bongbong. Pambihira. Si Tambi, hindi rin. Anong maayos ang gagawin natin yan? Di ba lokohan? Ang concern lang ng dilaw, diretsahin na natin. Tsaka si Bongbong, optics. Imahe lang. Pero yung talagang pag-ayos, wala. Mga hypocrites, lalo na yung dilaw, napaka-hypocrites niyan. Laging nagpapapicture nasa harap ng simbahan, nagdadasal. But tingnan mo ang buhay. Mga ipokrito yung mga yan. Tingnan mo ang ginagawa sa politika. Di ba? Pinipikit nila mata nila kay Bongbong dahil sa insecurities kay Sara. Sinisilip yung 125 million ni Sara. Hindi nila masilip yung laki ng confidential funds ni Bongbong. Yang kayo, dilaw. Ipokrito kayo. Sa gitna nito, binakbakan din ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos dahil binigo niya raw ang mga overseas workers na wala umanong naranasang welfare check mula sa gobyerno. Mga kapatid, Alam mo, tama dito si VP Sara. Ang daming may problema natin na mga overseas na naka-detain din. Dinalaw ba? Sige, dinalaw nyo ba, Bongbong? Kasi si PRRD, dating presidente yan eh. At ang mga anak niyan, vice president, congressman, mayor. They have the capacity to take care of Bongbong. Of PRRD. Hindi kailangan ng dalaw ng gobyerno. Ha? Ang kailangan yung dalawin, yung nangangailangan ng dalaw nyo. Bakit? Hindi nyo, kung talagang kayong concern sa mga nakadetain, bakit hindi yun ang dalawin ninyo? Yung kailangan ng dalaw, hindi nyo dinadalaw. Yung ayaw ng dalaw nyo, dinadalaw nyo. Mamamatay tao kayo talaga. Paano kung tinurukan si PRRD ron? Isipin lang natin, di ba? Paano kung nalason si PRRD ron? Sino sisisihin? Halimbawa lang, nalason siya ron. Sinong sisisihin? Di magtuturuan pa ngayon. Diba? Paano kung biglang ma-stroke? Dahil sa stress, magtuturuan pa ngayon. Mananagot talaga kayo. Whether pinatay nyo directly or indirectly, mamamatay tao talaga kayo. Mga wala kayong puso. Ano ba tayo? Nasa martial law? Wala nang batas-batas, sabi nga ni ni Eric Tulfo. Eric Silvester. Wala nang batas-batas. Paikutan na lang yung batas, ganun. Loko-loko talaga itong mga ito. Ang kakapal ng muka. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin, speaking of Eric Silvester. Silvester ba o Silvestre? Ano ba nangyayari? Ito yung ayaw sa, wala nang batas-batas. Let's bend the law. Pasigaw-sigaw pa. Ba? Ang tapang-tapang nito, sigaw-sigaw ka. Nung kinompronta ka ng mga babae dyan sa Green Hills. Green Hills ba yun? Hindi ka nakasagot. Pag privilege speech, hindi sila pwede. Hindi mo sila pwedeng sagutin. Hindi ka makakapalag. Kaya ito, keyboard warrior lang to. Tapang-tapangan. Nung harapan na ng mga babae na wala siyang
hindi siya pwedeng may protection siya. Wala na, duwag na. Pag sa Senate kasi, pag sinigaw-sigawan ka niya, hindi ka papalag, pakukulong ka lang. Oh, at kahit anong sabihin niyang illegal, wala. May immunity po sila eh. O, yan yun. Limpat na pera, ibalik pa rin sa condition. That's what I'm saying eh. If you're really in good faith, di ba, gusto mong tumulong sa investigation, why not sagad-sagarin mo na? Oh, whether if ang pinag-uusapan dito na yung sinabi niya, paminsan, we should bend the law. Wala akong pakialam sa batas. Yan ang statement niya, wala akong pakialam sa batas. Sabi niya ngayon, ano na siya ha? Nag-excuses na. If you're in good faith at tutulong ka rin, sagarin mo na. Tanga! Alam mo ba kung sino mastermind? Si Tambi. Lagi mo siyang kasama nun. Alam ko yun kasi binablog ko yun. Di ba nag-iikot kayo? Doon sa bigas? Anong nangyari sa'yo, Tulfo? Ganyan na ba kayo mga Tulfo talaga, mga plastic, except si Ben? Gusto mong sagad-sagarin? Todo mo. Alam mo si Tambi, ang mastermind. Isa sa mastermind. Kaya mong sagarin hanggang kay Tambi. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Pepreno ka pagdating kay Tambi. Lahat. Babanatan mo. Banata ng mga DPWH, banata ng sekretary, banatan si Saldico, banatan ng kontraktor. Pero pagdating kay tingnan ko kung mabanatan mo. Preno ka doon. Huwag nga tayo magplastikan. And okay, marami naglabasan sa social media kahapon na nabanatan tayo. Talaga dapat lang, pati nga kapatid mo, binabanatan ka na eh. Siguro it was just born out of anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law to Bend the law to please the people. O anong palusot niya? Ano daw ibig sabihin niya? Okay, ano? for humanitarian reasons. Tax for humanitarian reasons. Alam mo bang maraming galit sa'yo dahil hindi ka dapat senador? Humanitarian yun eh. Maraming naniniwala galit sa'yo. Kung gawin sa'yo yun, hindi po pwedeng walang batas-batas. Di ba? Yung citizenship mo, ang daming question dyan, ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Oo, maraming bumoto sa'yo, pero marami ring galit sa'yo. Tama ba yon? Nailagay nila sa kamay nila ang batas? Kasi when you say bend the law, you enforce the law because of yung flexibility at saka yung for humanitarian reasons. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. Okay. Ito palusot niya, okay? Nag-i-excuse siya. Na for yung what I mean by bend the law is for flexibility. And for humanitarian reason, pero hindi to break the law. Okay. Gusto mo ng ganyan. Ito lang lagi ko sinasabi kahit doon sa mga sinong politiko. Dapat parehas. Kung kaya mong sabihin yan sa mga diskaya o sa mga kontraktor, kaya mong sabihin din yan kay Tambi. Sige, balik mo na yung pera. Saka na natin pag-usapan kung tama ka o mali ka. Let's break the law. Alisin muna natin yung due process. Kaya mong sabihin yan? Tulfo? Kayong Tulfo, kaya niyong sabihin yan? Doon sa mga matataas? Yung generals nga, hindi nyo mabanatan. Yung maliliit na pulis ang binabanatan nyo. Di umano, yan ang sinasabi sa akin. Totoo ba yun? Babanata mo yung mga kontraktor. Kaya mo ba? Yung pinapagawa mo, kaya mong ipagawa kay Tambi? Dapat patas lang. Yan lang naman hinihingi natin. Kung ano sasabihin mo simula ngayon, dapat kaya mong sabihin kay Tambi. Kung hindi, ala ka rin kwenta. No, I didn't mean that. What I meant was bend the law para for humanitarian reasons
on this issue about returning the money, yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas daw yung restitution. We have to follow the due process. Pero sinasabi ko, baka pwedeng hindi. Idiretso nila kung talagang kagaya nga sinasabi ni Secretary Remulla, baka yung voluntary nila isurrender, hindi na tayo dadaan sa korte. Ayan, sige. Okay yan, sige. Yan ang palusot niya, hindi na tayo dadaan sa korte para mapabilis, alisin na natin yung due process, let's bend the law, pero hindi ganyan ang explanation mo kapon. Ang explanation mo, wala akong pakialam sa batas. Ha? Hindi ko lang ma-eksaktong yung verbatim na sinabi mo, pero may ganon to that effect ang yabang. Ngayon, iba tono mo. Ha? Dahil nabanata ka, nag-i-excuse ka. Pero kung nagustuhan ng taong bayan, kasi mahilig may mga politikong ganyan, magbabanggit lang ng salita para pick upin ng media. Pag nagustuhan ng Pilipino, shoot. Hindi, nag-backfire. Diba? Okay, sige. Kaya mo rin tanggalin ng due process. At ibalik na lang ni Tambi. Kaya mong sabihin na ibalik na rin ni Tambi yung mga nakuha niya. Sila ang guilty dyan sa insertions. Alangan namang ako. Anong i-insert ko? Sino bang may kapangyarihan mag-insert? Kabobo mo naman kung hindi mo pa alam yan. Diba? O kaya mong sabihin kay Tambi yun? O hanggang mabababa ka lang tao? Yung dinasabi O may away asawa lang kaya nyo? ng Malacanang sa mga press release niya, yung galing ng Malacanang, na they believe na dapat isurrender na muna ng mga diskaya at saka yung mga witnesses na papasok dyan sa protective custody, yung kanilang mga nakuha mula sa gobyerno. And that's what I meant. Thank you. Hindi yan ang nagugustuhan ng tao. Alam nyo kung bakit? Ha? Hindi sa pinagtatanggol ng diskaya. Kaya lang, halatang halata na ayaw nyong paniwalaan ng diskaya, namimili kayo ng gusto nyong paniwalaan. Binanggit na nga ng diskaya si Saldi at si Tambi, hindi nyo makana. Diyan lang sa tabi-tabi si Tambi, oh. Tapos kung makapagsalita ka, pasigaw-sigaw ka, kala mo katapang. Next. Okay, isa po sa speaking of mastermind nang nakawan sa flood control, mga ghost projects. Ito, pag-usapan natin si Saldi. 11 air assets worth nearly 5 billion pesos ang kinumpirma ng DPWH na pagmamay-ari umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yung sarap ng buhay mo, Brad. Ano ba negosyo mo? Huwag nyo sabihin meron kayong ibang negosyo. Isipin mo, air assets pa lang. Wala pa tayong pinag-uusapan na land asset, building asset, kung anong asset. Di ba? Air asset pa lang, 5 billion na. Pinifreeze. Sarap ng buhay nyo, no? Samantalang yung mga ibang Pilipino nalulunod dahil sa baha. Kayo, ang dami nyong mga eroplano. Pambihira. Asan kaya konsensya nitong mga to? Kasi alam ko papalusot na itong mga ito eh. Hindi, pag chinek mo yan, tingnan mo yung paper trail, money trail. Pag tinanong mo saan galing ang pera, hindi nito mapapano. Sasabihin lang niya meron silang lehitimong business, construction. Yung mga construction nyo nga puro puro ghost projects. Kabilang dyan ang isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng 36 million US dollars. Dalawang Augusta Westland AW1398 na 16 million US dollars each at ilan pang mga chopper. Naharap na sa freeze order ang mga asset na ito. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will leave it up to them to what to do with these assets. Una nang kinumpirma ng Kamara na pumuntang Estados Unidos si Ko para sa umano'y medical treatment. Pero ayon sa mga dokumentong nakuha ng Politico.com, bound for Madrid, Spain ang kongresista ngayon. Batay sa flight records, umalis si Ko sa Dubai alas 8 ng umaga ngayong araw at expected dumating sa Madrid Airport ng 7:20 p.m. Manila time. Ayan, tingnan. Ito, okay. Pumunta raw sa US para magpagamot. At ihahatid yung anak niya siguro pilay. Hindi kaya maglakad mag-isa. No?
At dahil papasok sa eskwelahan, palusot nila. Ridiculous. Okay. So sabi kaya nagpapagamot sa US. Abay, nasa Dubai pala. At pupunta pa ng Spain. Ang dami mo namang pinagpapagamutan. Ano bang pinapagamot mo? Katibayan sa Yagbols? Hindi ko maintindihan bakit kailangan mo magpalipat-lipat ng bansa kung magpapagamot ka. Kasi kung medical yan, kayang gawin ng US lahat yan. So, ba't kailangan pumunta sa Dubai? Anong merong gamutan sa Dubai na wala sa US? Kaya ako napapaisip, ano kayang pinagagamot nito? Tapos pupunta ng Singapore. 'Di ba? Ito'y sadyang niloloko kayo nito mga to. Itong gobyerno natin, pag di nyo napauwi ito, mga pulpul kayo, kaliwat kanan. Mga 1,000, isang tanga kayo dyan. Buong bansa, baha. Nakidnap nyo si PRRD, binastos nyo ang KOJC, ngayon wala kayong alam. Sa bagay, wala na si Torre. No? Baka inutil si John Vic. Baka lang naman, hindi ko siya pinagbibintangan. Baka lang naman. Kasi nung si Torre, ang dami niyang nagawa. Si John Vic, hindi mo kaya to. Hindi niya kasi nagtatalo sa paepalan si Torre at si John Vic. Diba? Pero ito sadyang, obviously, nanloloko na to. Hindi mo kailangang palipat-lipat ng bansa para magpagamot. Bukod pa riyan, nakakuha rin ng Politico.com ng kopya ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration and Checkpoints Authority. Ayon sa dokumento, issued ang isang 30-day visit pass para kay Ko mula September 16 hanggang October 16. Sa eksklusibong video na nakuha ng Billionaire News Channel, kita si Ko sa airport sa Singapore kung saan umalis siya 12:15 ng umaga via Emirates. First class ticket umano. Yan. First class na siya, demoted na. Pero alam nyo, yung first class, matindi rin yan, Oo, malupit yan. Pero isipin mo, first class siya ngayon. Naka-private jet yan. So, di natin alam kung ano na nangyari. No, baka nag-o-overheat yung private jet niya. Pero ito, this is very important. Dapat makarating to kay Saldi. Yung partido nyo, I know you are not stupid. Alam natin nangyayari ngayon. Ginagawang fall guy na si Saldi. Nilalaglag ka na, Saldi. Kung ako tatanungin, dapat lang sa'yo yan. Buti nga, ang laki ng balik sa'yo. 'Di ba? Pero, Saldi, alam naman natin, sabi nga ni Kiko Barsaga, yung kinita mo, barya lang yan compared sa kay Tambi. Tapos, ikaw ngayon ang dinidiin. Hindi, obviously, alam to ng partido mo. Alam to ng mga congressman. Alam to ng pamilya mo. Nilalaglag ka. Nilalaglag ka na, Saldi. Para sa ganun, ligtas sila. Alam nila, hindi ka rin naman makakauwi dito dahil kakardihin ka. Posible nga sila pa pumatay sa'yo, tapos ibibintang na naman kay Sara. Di ba? Alam na natin yan eh. Delikado ka rito. Pag umuwi ka rito, yayariin ka niyan, mga yan. Kasalanan niya ni Baste, kasalanan ni Sara, kasalanan ni PRRD, kasalanan ni Pulo, kasalanan ng DDS yan. Ganyan lang. Tapos mamanipulahin nila yung media. Oo, kasalanan. Tapos tatawag sila ng artista. Kasalanan ni Duterte yan, kasalanan. But for the meantime, patay ka na. Di ba? Kasi alam nila, pag umuwi ka, magsasalita ka. Tatamaan ka talaga rito. At alam namin, may mga alam kang ebidensya laban kay Tambi at kay Bongbong. Okay. So, kailangan magsalita ka na. You are on the losing end here. Total, hindi ka rin naman makakauwi dito. Total, tatago ka rin lang naman. Tumago ka na ng todo. Pero, you make a deal with them. Laglag mo rin. Alam namin marami kang ebidensya na hawak. Ikaw na lang ang fall guy? Di ba? Papayag ka ng ganon? Wag. Pinagkaisahan ka rito. Yung mga kaibigan mo, nilaglag ka, hinudas ka. Yung sa tingin mong poprotekta sa'yo, hindi. Ginawa kang panangga.
Ginawa kang shield. Ikaw ang ginawang proteksyon. Inalay. Kumbaga para hindi sila masisi ng taong bayan, ikaw ang inalay sa taong bayan. Kasi alam nila yung bayan, alam nila yung strategy na yan. Galit ang taong bayan eh. Kailangan meron silang malalabasan ng sama ng loob. At ikaw yun. Ikaw yung inalay na yun. Magsalita ka, Saldi. Ang binuk ni Ko at binayaran in cash. Revoke na ang travel clearance ni Ko matapos siyang madawit sa flood control scandal. Ayon sa ilang former DPWH officials, minsan na raw siyang nag-deliver ng 1 bilyong pisong kickback na nakalagay sa mahigit 20 maleta sa penthouse ni Ko sa isang hotel sa Taguig. Bukod kay Ko, target din ng yaman ng 26 na taong dawit din sa investigasyon. Nahaharap din sa freeze order ang vehicle assets worth 474.4 million pesos, kung saan ang malaking bulto pagmamay-ari ng mga diskaya sa halagang 218 million pesos. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito. Nako, patay tayo dyan. Patay tayo. Ha? Vince, Secretary Vince. Nabili ko na yung isang helicopter ni Saldi. Patay tayo dyan. Hindi ko namang alam na galing pala sa nakaw yun. Nabili ko na nakaparada na nga dito sa garahe namin So, doon sa 6th floor ng bahay ko, nakaparada. Pambihira naman Nadamay patuloy ako. Pero cash ko naman binili. Cash. Contractor din kami. Pero hindi galing sa flood control projects. Ha? Oo. Paano ba gagawin? Pakitulungan nyo nga ako kasi bago naman sinabi to ni Secretary Vince, nabili ko na yung mga ibang assets ni Saldi. Yung isang private jet tsaka isang helicopter. Naku, patay tayo dyan. Magtatago patuloy ako. Anyway, good job yung ginagawa mo, Vince. Pero titingnan din namin. Kaya mo bang gawin yan kay Tambi? Yung ICI ba, kayang imbestigahan talaga ang Ilocos at ang Leyte? Titingnan namin. Madali namang malaman kung sino-sino ang tuta ng Pilipinas. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito, ha? And sana po sa mga hindi pa po nakasubscribe, muli tayo yung nagpapaalala, subscribe po kayo. At, teka muna, bago tayo mapunta dyan. Po-promote ko lang din po yung aking Facebook. Baka naman pwede kayong mag-follow. Ito yung aking Facebook account. It's Coach Oli News 2. Ay, hindi pala makita. Ayan, Coach Oli News 2. Dalawa po yan. Ito, Coach Oli News 2. Tapos, itong isa ay Coach Oli News PH. Follow nyo po ako sa Facebook, ha? Okay, maraming salamat po. Huwag pong kalimutan, subscribe. Sa Facebook, follow. Thank you po. God bless everyone.